In a world full of young people, many make wrong decisions. Hearts are broken, loves are ruined, dreams are lost. But why? Because they enter relationships without preparation, without guidance, without wisdom. Before marriage, before family life, young people must learn to prepare mentally, emotionally, spiritually. And that's why this program exists, to open your eyes, to guide your steps, to help you prepare for a godly future. The Preparation, a program designed for the next generation to talk, to teach, to transform. Our purpose is simple: equip young people to value preparation, discover what to prepare, and know why it matters. Meet your hosts, Pastor Gil, the pastor and our main host, Brother Roy, co-host, Brother Tony, co-host, with the vibrant voices of our ladies, Sister Rona, Mrs. Ruiz, Sister Aravill. This is your time, your journey, your preparation. Welcome to the Preparation. Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Sa ngalan po ng ating pong pastor, Pastor Gil M. Lorena, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Magandang gabi, Huya Sir. Good evening, Brother Tony. Yeah, At man. syempre sa ating mga nagagandahang mga co-host. Yung, Kinikilig si Sister Sai, Rona, and Sister Ara. Magandang gabi sa inyong lahat. amen, amen. So sa pagkakataong ito habang nagpe-prepare din yung ating pong mga viewers ngayong pong gabi, wag nating hayaan na palampasin na bumati yung mga nagagandahan nating mga co-host. Unahin po muna natin kay Ma'am Sai. Baka may mga early birds na tayo dyan na pwede nating batiin. Yes, Sir Tony, Sir Roy, good evening po sa inyong lahat. At muli, happy Friday po sa inyong lahat. Kanina sabi ni Sir Roy, kinikilig daw ako kasi nakita ko yung pangalawang asawa ko eh. Sabi niya, good evening po, Team Prep. Good evening po, Pastor Hill. Ayan. So, nagre-ready na siyang pauwi. Nasa trabaho. Sabi ko, di ka na nakakanood. Sabi ko sa kanya, so ayan, nanonood na siya. Salamat at good evening po sa lahat po na nanonood po ngayon ng mga early birds. Sabi nga kanina ni Sir Tony, nakita ko po sa aking screen, nanonood na po si Ma'am Ana Flores Daiz. Good evening po. Si Ma'am Celay Escalona, Ma'am Jeneline Mandioya, good evening po. Ninang? At syempre si Ma'am Helen Kapundan, sabi niya kanina, good evening Ma'am Rona Cute, Ma'am Ara, and Ma'am Bira, Sai. walang palya. Oo, walang palya. Si Ma'am Rona talaga. Si Ma'am Rona talaga ang Ma'am Cute. Ayan. At syempre, good evening po Ma'am Fel Lucas, good evening Sir Nino Gonzalvo, at nanonood na rin po sa atin ang aking magandang nanay, Mami Cecilia Ampi, good evening po dyan sa bahay. At si Ma'am Gemma Krampatan, ayan, mga lagi po nanonood sa atin, good evening po. At syempre, gusto ko pong batiin lahat po ng Team Preparation, Team Steadfast, Team Purposeful, Team Fearless, at syempre mula sa Team Patient. Ay, at sama-sama tayong matuto at maging pagpapala ngayon sa ating programa. At syempre, yung iba ay babatiin ni Ma'am Aravil. Thank you, Ma'am Sai. Good evening po sa inyong lahat, Team Preparation. Kamusta po ang bawat isa sa atin? At gusto ko po munang batiin unang-una na ang nag-celebrate po ng birthday nung nakaraan po. Ang aking area leader, si Sir Maki. Happy birthday, Sir. At syempre, yung nag-celebrate din po ngayon, Amen. si Sir Jao. Happy birthday po, Sir. Sir Amen, amen. Kuya Jao, Mula happy sa birthday. Ansala Union. Good evening and thank you po, Sir Jao at Sir Maki, sa inyong birthday. at ganoon din po sa lahat ng mga kasama na po natin sa gabing ito at syempre ang aming area sa Southeast Family at ganoon din po sa aming grupo sa Team Fearless sa pangunguna ng aming leader na si Sir Emilio na naniniwala po ako na hahabol po siya dito. Mabuti ka pa, Lubos naniniwala pa rin pa po rin. ang paniniwala ko doon. At syempre, unang-una na dyan, nakita ko sa ating sa aking screen or sa aking tablet, si Sir Delphine. Syempre gusto ko munang batiin si Sir Delphine. Amen, Sir Yun. Delphine. Sir Delphine. At syempre si Ma'am Jenny Lacson. Ito Yun. yung
Avid viewer natin yan. Yes, tsaka pag bumati talaga to ng happy Oo. birthday, matindi talaga. Siguro nga susunod kapag birthday din ni Oo, mga birthday, August. Pag birthday natin si Sir Tony, birthday mo, sir. Ayan, Makikibati babatiin tayo dyan. Yes. Amen. At ganoon din po, kasama na rin po natin sa gabing ito si Ma'am Vivian Puyong. At ganoon din po si Ma'am Ronaline Munshimin Juliano. Good evening, Ma'am Ronaline. At ganoon din po si Sir George, kasama na natin. Wow, nanonood si Sir At George. ganoon din po si Baday, sa Bernadette Villaruel. Wenday, kailangan mo to, Day. Yes, at ganoon din po si Sir Willie Chavez. Hello, Good Amen, evening, Sir Willie. At si Sir Oscar Sudayon. Good evening, Team Prep, lalo na kay Sir Roy. Ang sabi ni Sir Yun. Oscar. At ganoon din po si Angela Kim Mendoza Loren. Good evening po, ma'am. Si Ma'am Moriel Garino, kasama na rin po natin ngayong gabi. At syempre si Ma'am Joanne Terencio at si Sir Ronelio Kailangan yan. Basoy. I'm watching from North Caloocan. Good Amen, evening sir. po at ganoon din po si John Vlog. At sa lahat pa ng viewers po natin, keep sharing the link at especially po sa lahat ng team preparation dahil napakaganda po ng topic natin sa gabing ito. At syempre, ang Amen. iba ay babatiin ni Ma'am Rona Cute. Hello po, maayong gabi sa tanan. At salamat Songbird and Ma'am Helen Kapundan, babatiin kita ulit. At sa lahat po ng viewers namin ngayon, of course, ang West Bank family, Ascom Boys and Ascom Girls dyan, at ang ating mga Baptist Builders na ilan sa kanila nakita ko yung video, nandoon po sa La Union ngayon, kasama ang ating mahal na pastor. Kaya good evening po sa inyo dyan. And kasama din po natin si Sir Abraham Diayon, si Sir Aloha Daep, Sir Patrick Patriarca, Maridet Teneref, at sa lahat po ng mga nag-tune in na at ang ating mga live viewers ditong naggagandahang mga team preparation at nagogoguhan. Bira, wala na bang iba? Kaya team prep para sa inyo ang programang ito. Kaya please, manood po kayo para may matutunan tayo ngayong gabi. Amen. Maraming salamat sa nagagandahan nating mga co-host. Dito naman po tayo sa gwapo nating host. Walang iba. Sir Roy, sir. Yun, sabi ni Patrick Patriarca, good evening, Team Prep, Huya, sir. Patrick Rodel, mag-drive ka muna. Nagda-drive yan eh. Yes, good evening everyone. Shout out to everybody out there, lalong-lalo na kay Alan, my man Poblete. Shout out to you. Bojo Bautista, Tony Claro, si John Paul Asio, John Pasugiron, keep passing the link, Angela Kim. Yeah, yun. Sabi ni Alan Poblete, count me in, sir. Huya. Yes, Huya. For tonight, maganda ating pag-usapan, Brother Tony. Yes, sir. We have a new topic. Yes, sir. At ang ating pag-uusapan ay may pamagat na... Handa na nga ba? Ay, syempre, handa na. Napasubo na nga eh. Ay, di handa na, di ba? Oo. Yun. Sa mga taga-subaybay natin, this program is designed by the church sa mga kabataan, may say kabataan, tapos ka na mag-college, binata o dalaga ka pa, to prepare you for marriage. Yun. And yung mga preparation for marriage, noon pa natin pinag-uusapan yan, maraming biblical principles how to prepare for marriage. We have covered a lot of topics, Brother Tony. Magfa 5 years na tayo. 5 years na tayo, last August, di ba? Yes, sir. Magsi-6 na tayo. Yeah. Ngayong 6. August. 6 years tayo. But for tonight, yung ating pag-uusapan ay may pamagat na, handa na nga ba? Handa na nga ba? Referring to marriage. Well, of course, marriage pa rin yan. Kasi marami naman talagang pumapasok sa pag-aasawa, Rona, Sai and Ara. Ay, ano ko lang muna kay Ara. Ara. Itong dalawa sa kaliwa mo, medyo okay na yan eh. Talagang akong makinig, sir, sa topic. Na pumasok sila doon and pag nagka-problema, ang iniisip nila, sabi ko na nga ba, hindi pa ako handa eh. Yun. Yun. Kaya ang katanungan niyan, Brother Tony, sinasabi mong handa ka na na mag-asawa, ang tanong, handa na nga ba? Yun. And for tonight, starting tonight, ito ay bagong topic natin, bagong episode. Tatalakayin natin, ano ang mga biblical principles, ano Yes, sir. ang mga application ng biblical principles. Yes, sir. That would help us understand kung tayo nga ba ay handa na sa pag-aasawa. Yes, sir. Napakagandang usapin po. Team preparation. Ako po ay naniniwala na sa lahat ng mga kagrupo natin from team preparation, isa ito sa napakagandang katanungan. No, dahil maraming mga young people tayong tinatanong na tinatanong natin sa kanila, handa ka na ba?
Pero ang palagi nilang sagot is handa na daw. Pero ang problema, yung pagkahanda niya pala is handa lang kapag pasok sa gusto mo. Ibig sabihin, pag nagagandahan ka o nagwagwapuhan ka, Yes, sir. na siya ang napupusuan mo, yung pintig ng puso mo. Dati-rati normal, ngayon naging, ano tawag dyan, yung mabilis ang pinig ng puso. May sakit yan eh. Na Palpitation? Palpitation, Yeah. napapalpitate ka. Kasi nakita mo siya. Kaya muna sabi na handa ka na, Brother Tony. Yeah. Kaya alam niyo po, napakaganda po na itong usapin po natin ngayon pong gabi. Dahil sa pangkaraniwan, alam niyo po, marami pong nagsasabi that they are ready. Pero alam niyo po ba, napakagandang reminder po ito sa bawat isa po sa atin na kung saan napakagandang i-check din natin yung ating pong mga sarili na maaaring handa lang tayo based on our own standards. Ngayon pong gabi, nais ko lamang pong sabihin po sa inyo na hindi po namin kayo nais na impluwensyahan na kung saan pipilitin namin kayo kung ano po yung gusto ninyo is sasabihin namin na mali po kayo. Hindi po. Ang ngayon pong gabi, nais po naming sabihin po sa inyo kung ano po yung pinakamaganda when it comes to marriage. No? Dito po natin pag-uusapan na kung saan may personal preference kayo, meron kayong personal standard na ipinagpipray po sa inyo, pero sa programa pong ito, nais po namin ipakita po sa inyo na meron pong mas magandang plano ang Diyos para sa inyo. Kadalasan kasi sinasabi lang natin na handa tayo, pero nakadepende sa tao. May mga tinatawag tayo, Sir Roy, ito yung ideal man ko. Yun. Ito yung ideal women ko. Yun. Ang tagal mong nagpe-pray no, na Panginoon, 10 taon na ako, 20 years na ako nagpe-pray, Panginoon, nawawalan na ako ng pag-asa. Sinagot ng Panginoon yung dalangin, tapos yung taong ibinigay sa'yo, kapag nandyan na, ay hindi pa pala ako handa. Kasi hindi yun Ang yung gusto mo. Alam mo ba Yes, nito, sir. nakakatawa dyan. Marami sa mga young men and young lady na eligible na sa pag-aasawa ron na pag yung sinabi ni Brother Tony, pag ayaw mo, sasabihin mong hindi ka pa handa. At meron Yeah. naman pag gustong-gusto mo siya, kahit hindi ka pa handa, sasabihin Oo mo, naman. ready ka na. Yun. Yun. So, ang pagiging handa, hindi yan nababatay sa kagustuhan mo That's right. o sa pintig ng puso mo. Sir Roy, natawa kasi ako dahil biglang naging spiritual. Ipag-pray muna natin. Yun, bigla na lang yun. nag-pray, Yan ay no? isang, in short and simple language, ang hidden text nun o content, ayoko sa'yo. Yun, ganun pala yun. Pag ipag-pray. Pero maraming kabataan ngayon na nagmamadali, gusto na mga subok. At they say, nahanda na ako. But kung tutuusin mo, Brother Tony, hindi pa sila handa. At marami naman dyan, kung titingnan mo, they are spiritually matured, may trabaho sila, they can provide for the family, ready na sila, but nag-aalangan sila. So because of their doubt, they would say, hindi pa ako handa. Ang tanong, how will you bridge the gap? How will you tell those na nagmamadali na sa larangan, sa mata ng magulang nila, ng pastor nila, na spiritual advisor nila, ay hindi pa handa, and yet nagmamadali? Yeah, that's right. Paano mo sabihan yan? In like manner, paano mo kumbinsihin? Yung tao sa pananaw ng kanyang pastor o magulang ay pwede na mag-asawa pero nag-aalangan pa. Yun. So hopefully, tonight and maybe in the next 2 or 3 nights, yung pag-uusapan namin ay makakatulong sa inyo. Yung mga nagmamadaling hindi pa handa o yung mga pwede na nag-aalangan to make the right decision sapagkat this decision will impact your life in the years to come. Yes, sir. Tama po yun. Alam nyo, katulad nga po sa madalas nating binabanggit, yung pag-aasawa ay hindi po ito basta-bastang desisyon na iyong gagawin. Because this is a lifetime commitment or lifetime decision that can affect your future. No? Ang pag-aasawa po, katulad na madalas namin binabanggit, hindi ito yung parang mainit na kanin na iyong isinubo, basta-basta mo na lang idudura. No, kasi iluluwa. Sorry sa mga kumakain. Yan, iluluwa. Okay, di ba? So alam niyo po, kapag mainit, kapag hindi maganda, ganito pala yung pag-aasawa, bigla mo nga ayawan. Hindi po. No?
ang pag-aasawa po, dapat malawak po ang pangunawa, young men. Dapat ganyan po ang kaisipan po natin. Hindi po ito merely for just a relationship na masasabi mo, naghahanap ako ng isang taong magpapangiti sa akin. Naghahanap ako ng taong magbibigay sa akin ng kalinga, pambihira. Kapag may problema ako, ito yung magtatap sa ulo ko. Ano ka? Aso? Hindi, biro lang. No? Alam niyo po, yung pag-aasawa dapat malalim po yung pagkaalaman po natin. Dahil napakahalagang usapin po nito. Napakadami pong mga kabataan sa ngayon na pinapasok ang pag-aasawa nang hindi po nila naiintindihan yung totoong meaning ng pag-aasawa. Akala lang nila it's just a simple na pagsasama, magkasama sa loob ng bahay. Pero hindi po yan yung pinaka-meaning ng pag-aasawa. Well, eventually, dyan po tayo dediretso. Pero nais ko lamang po ngayon pong gabi na may mga kasabihan or may mga kasagutan yung mga young people po sa atin sa ngayon eh. No, kapag tinanong natin, pag ikaw ba ay handa na? For example, young people, no? Ito, example, ikaw, kunwari, magkausap tayong dalawa. Oh, yan. Oh, si Ma'am Sai, gustong-gusto eh. No, kunwari, magkausap tayong dalawa. No, brother, sister, yan. Sister Leia, sir. Ayan. Kunwari, si Casper, yan. Kunwari. No, tatanungin natin, sa tingin mo, handa ka na ba? Yan. Sa tingin mo, handa ka na ba? Ito yung kadalasan na sinasabi nila, handa na ako. Sa tingin ko kasi, nasa tamang edad na ako. Yan. Diba? Sasabihin ng iba, sa tingin ko dahil may trabaho na ako. Yan. Diba? Sasabihin ng iba, well, of course, because the foundation of our preparation is more on spiritual preparation. Madalas sinasabi nila, tingin ko handa naman na ako kasi ang tagal ko na sa ministry ko eh. Diba? Ganyan. Ganyan ang kadalasan na sinasabi nila. Meron din sinasabi, tingin ko naman po, Sir Tony. Kasi ilang taon ko nang pinagpipray ito eh. Tingin ko naman, handa na ako. No? Pero kapag dumating na, ito yung sinasabi natin kanina, dumating na yung pagkatagal-tagal mo nang idinadalangin, bigla ka na lang aayaw. No? Sasabihin natin, hindi siya pasok sa standard ko eh. No? Hindi raw, ito yung minsan sinasabi nila, ay hindi ko siya type. Naririnig ko to minsan kay Jek eh. No. Hindi, biro lang. Ngayon sasabihin natin, interesado ako. Tapos bigla-bigla na lang, ay hindi pa pala ako handa. 'Di ba? Yan ang mga kadalasan na iniisip at inaakala ng mga young people natin sa ngayon. Pero alam nyo po ba, ang totoong paghahanda, Team Prep, ito, ulitin ko to, i-emphasize ko to. Ang totoong paghahanda ay nasusubok kapag hindi eksaktong katulad ng personal preference mo ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen. Ulitin ko po. No? Ang tunay na paghahanda, malalaman mo kung ikaw talaga ay handa, no? Kapag dumating sa point ng iyong buhay na ibinigay na sa iyo ng Diyos yung ipinagpipray mo, na yung standard na ninanais mo ay hindi mo na-meet. Tama ba? Sana mas naintindihan nyo po yun. No? Kaya ngayon pong gabi, sana makita po natin yung kahalagahan po ng ating pong topic. No? Alam nyo po, katulad nga po ng sinabi po natin kanina, ang pag-aasawa po, it is a lifelong covenant. Hindi po ito temporary na pagsasama. Once na kayo po ay nangako sa bawat isa, sabi nga po sa wedding vow, no, kayo ay magsasama till death do us part. O, hindi pala kontrata, sir. No? Yes. For example, nasa journey kayo ng pagsasama, tapos sasabihin ninyo, hindi pala kayo comfortable. Sad to say, young men, young lady, it is a lifelong. It is a lifetime commitment na iyong pong gagawin. Kaya napakahalaga po yan, no? Kaya alam niyo po mga kapatid, team preparation, napakaganda na makita po natin yung pinaka-foundation neto. Kasi alam niyo po, hindi natin malalaman kung totoong handa tayo kung hindi natin maiintindihan o lubos na intindihan yung salitang pag-aasawa o sinasabi po natin na marriage.
Kaya napakaganda na magsimula po muna tayo sa pinaka-basic. It's just a review and prayerfully na ma-remind po ulit yung bawat isa po sa atin. Di ba? Amen? Alam niyo po ba, sa lahat na naaabot ng ating pong programa, na ang author ng marriage ay walang iba kundi ang Diyos. Ulitin ko po, ang author ng marriage ay walang iba kundi ang Diyos. Anyone na nagnanais po na meron kayong kanya-kanyang interpretasyon kapag sinasabi natin na marriage, yung iba po, no, binabago, binebend, hindi po tayo nagbebend ng law, ha? No, binabago yung meaning ng, or kung sino po yung nag-author ng marriage, alam niyo po, napakaganda po na balikan po natin yung salita po ng Diyos. Check. Dahil dito po natin makikita na walang ibang author ng pag-aasawa kundi ang Diyos. Kaya kung ikaw, young man, kung ikaw, young lady, ay nag-aasam-asam na nais mo ng mag-asawa, dapat malaman natin yung purpose ng Diyos kung para saan yung marriage. Tama ba, Sir Roy, sir? Tama yun, Brother Tony. Alam mo, maganda yung sinabi mo, but bago tayo magsalita doon, nais ko munang i-recognize ito si Joshua Marcelo. Shout out Amen, to Sir Joshua. all the way in Palawan. Talaga, sir. Amen. Palawan, si Ron Dominguez, shout out to Ron, at si Josephine Ong, si Joe Ong. Keep passing the link and sama-sama tayo ngayong gabi. Alam mo ba dito, tama yung sinabi mo, there must always be a reference for marriage. Yes, sir. Sino ang author ng marriage? Who designed marriage? Sino ba nag-create ng marriage na ang lalaki at ang babae ay dinesign na dapat mag-asawa? Amen. Because it is not good for man to be alone. Nung nakita ng Diyos si Adam nag-iisa, pinapili niya si Adam sa lahat ng mga kahayupan. Sabi ni Adam, ikaw hayop ka. Totoo naman, mga hayop naman yun eh. Kung nagbabasa sila, Sir Roy, Oo. maintindihan nila yan. Oh, si Adam na nagsabi noon, ha, mga husbands, huwag niyo namang idiretso yung Uy! isa-isang hayop ka sa message, yung hayop ka pag nagkalit ka. So, it was not designed by God. Kasi nakita ng Diyos, wala na babagay na rarapat kay Adam. So, God caused Adam to sleep at kumuha siya sa kanyang tadyang, and God created woman for man. Ibig sabihin, nais ng Diyos sa bawat isa na mag-asawa tayo. Yun, oh. Yan. Sa mga walang asawa Oy! at sa mga humahabol sa last flight. Oy! Habol nga. na. Or, I mean, if it is your decision or yung pagkakataon hindi dumaan sa inyo, God still has a purpose for your life. But we would like to address, Brother Tony, first and foremost, yung mga kabataan, age maybe 20 to 25, may trabaho na kayo. Joshua, good evening. Shout out to sa Palawan, Joshua. Yan, Josh. Ay, nagsabit niya ng permission to marry. Amen. Yun. Na, this should help you decide. Sapagkat ang design ng Diyos is for you, husband, to become, for you, young man, to become a husband. And eventually to become a father. And you, young lady, to become a wife. And eventually a mother. At kayo ay magsama at maging pamilya to raise up kids in the admonition of the Lord. To bring up kids. Ayon sa Biblia kung paano magpalaki ng bata. To create children, to bring up children, to rear them up in the image and likeness of Almighty God. Yun ang design ng Diyos. Hindi din-design ng Diyos ang lalaki at ang lalaki o babae at babae. That's true. Ito ay pagbabaluktot sa plano ng Diyos. Clear. Now that we know that the author, the designer of marriage is God, ang plano niya, bawat isa ay mag-asawa. And there are steps to consider. Hindi naman ito sequential. But may mga katuruan, like number one, huwag kang basta-basta pumasok sa pag-aasawa na hindi mo naintindihan na design ng Diyos na mag-asawa ka. Huwag kang basta-basta pumasok sa pag-aasawa na hindi ka prepared, hindi ka nakahanda. Wala kang trabaho. Sabi mo, matagal na ako sa church, I'm spiritually matured, okay na ako. Magtrabaho ka muna, young man. Hanap ka ng trabaho. Because there are certain principles na dapat makamtan, magawa natin, maintindihan natin, para ma-apply natin to prepare you, especially you young man, to become a husband and eventually a father. Yun ang baseline natin, yun ang foundation natin about marriage, Brother Tony. And pag naintindihan natin yan, young man and young lady, now we could move on. And we hope na maintindihan nyo ngayong gabi
yung pag-aalangan mo, bagamat prepared ka na, tanggalin mo yon. At yung pagmamadali mo, kahit hindi ka pa prepared, itigil mo yan. Nagre-react ka kanina, Rona. Yes, sir. Gusto ko lang dagdagan, sir, yung sinabi mo dahil napakaganda nun kung maunawaan nila. Kaya idagdag ko po dyan, sir, yung mula sa Genesis chapter 2, verse 24, "Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh." Nang ibig sabihin, handa ka na bang maging independent? Dahil kailangan mong iwanan noon, pagising mo, Sir Tony, Ma'am Sai, Songbird, Sir Roy, nandiyan na, ready na yung food. Ngayon, hindi na pwede yon. Maging independent ka, hindi sa iiwanan mo sila, na wala ka ng pakialam. Kung hindi, bubuo ka na kasi ng family. Kaya, kailangan mo nang maging independent. At the same time, bubuo ka na ng pamilya, tulad ng sinabi ni Sir Roy, yung purpose to multiply the image of God. So ready ka na ba na bumuo ng pamilya kasama ang ibang tao? Dahil baka nagustuhan mo yung plano, ay ganito pala pag nag-asawa, mag-build ako ng godly family. Kaso yung tao, hindi mo sinama doon sa plano. Take note ha, ladies. Lalo na dahil gusto mo yung plano pero hindi kasama doon yung tao dahil ibang tao ang gusto mong makasama sa plano na yon. So isa yan sa dapat mong i-consider kung handa ka na, yun yung mag-check, handa na ba ako na siya ang makasama ko, hindi siya na gusto ko. Yun, Sir Tony. Ang ganda no ng sinasabi po ni Ma'am Rona actually. Bago po natin ibigay yung floor sa iba po nating mga co-host, I believe may mga kanya-kanya rin po silang inputs when it comes to this. Pero alam nyo po, napakaganda po talaga. Alam nyo, kapag nakakapagbasa po kayo ng Biblia, alam nyo, God will reveal the great truth from the Word of God. Ngayon po, bago ko po ibigay po sa ating pong mga co-host, yung floor sa pagbibigay po nila ng kanilang mga inputs, regarding po sa ating pong topic, alam niyo po, napakaganda po kung babasahin niyo po sa Genesis chapter 2. No, diyan po yung yung sinasabi kanina ni Sir Roy, na kung saan nakita ng Diyos ang pangangailangan ni Adan. Ibig sabihin, mga kapatid, team preparation at sa lahat na nanonood po sa ating pong programa ngayong pong gabi, alam ng Diyos ng iyong pangangailangan. Ibig sabihin, isa sa nakikita ng Diyos sa pangangailangan ni Adam ay walang iba kundi yung magiging kasama niya sa kanya pong buhay. Sinabi nga po dito ng Bible, help meet. Alam niyo po ba, sa lahat ng mga viewers po natin ngayong pong gabi, kapag babasahin niyo po yung Genesis chapter 2, hindi si Adam ang gumawa ng sarili niyang paraan para makahanap ng kanyang mapapangasawa. Alam niyo po ba? Hindi niya ipinresenta sa Diyos yung kanyang ninanais na mga qualities, no? Physical appearance. Panginoon, ito yung gusto ko, yung ano nga yun? Tall, dark, and handsome. Yan. Tall, dark, and handsome. Yan. Hindi, si Adam pala to, sorry. Iba muna. Gusto ko yung medyo, ano nga yung maputi sa Tagalog na, labanos yung kanyang kutis. Ay, Ang bihira. Mistisa. Matangkad. Mistisa. Yan. Yun, Balintilitan. merong bangs. Ano pa? Merong brace. Ay, may braces. Hello. Di ba? For member. Di ba? Alam niyo po, hindi naghanap ng specific na ganyan si Adam. Alam niyo po ba, hindi niya pinakita yung gusto niya, physical appearance, personality, or personal preferences. Ang malinaw dito po sa Genesis chapter 2, alam niyo po ba, ang Diyos ang nagbigay. Dapat ma-realize po natin na the best partner or the best na taong inilaan sa iyo ng Diyos, alam niyo po ba, hindi ikaw dapat ang maghahanap nun. Kundi iyan ay ipoprovide sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, di ba naniniwala tayo that God will provide. Minsan iniisip lang natin, ito ay pera, ito ay pagkain, ito ay lahat ng pangangailangan natin when it comes to material things or physical things, etc. etc. Pero nakakaligtaan natin na isa rin sa kailangan mo, kapatid, ay asawa. Therefore, Pakiulit pa ni Tony. isa sa kailangan mo ay asawa. Di ba?
Kaya alam niyo po, dapat ma-realize natin yung great truth dito na ang Diyos ang nagbibigay. Yun, praise God. Tama ba? Tama ba, Ma'am Sai? Parang gusto mong bumanat eh. Sige nga, Ma'am Sai. Yes, Sir Tony, nakakatawa po yung ating lesson dahil talagang yan ay hashtag based on experience part Yun! 2. Yung pa rin, Yan. part 2. Ganun pa rin. Part 2 pa rin, Okay, sir. okay. Ayan, part 2 na para tayo. Sir, yung sinasabi ni Sir Tony kanina na walang preference, walang ganito, walang ganyan. Nagpapasalamat ako doon dahil talagang yung asawa ko talagang minahal ako. Ayan. Yun. Yun. Ang sweet, ang tamis Oo, naman. Yan, tamis, di ba? Kaya nung una nagsabi siya na gusto niya ako, sabi ko, ano yan, joke? Sabi ko. Oh. Di talaga totoo yun. Alam po yun naman ako. Talaga, nagpapasalamat ako kasi pag binigay ng Panginoon, yung desire yun sa puso niya, sa puso ko, iba talaga pag ang Panginoon ang nagbigay ng love po no sa magiging asawa mo. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa lesson natin, nare-remind ako how blessed po ako personally dahil sa lesson narinig ko to at napaproud ako na salamat Lord, binigyan mo ako ng asawa at Amen. ito ay galing sa inyo at ito ay na-bless po ng aking magulang, lalong-lalo na aking pastor. Yung sinasabi ni Sir Tony kanina na namimili ka, tall, dark, and handsome, ganyan. Nagkaroon din ako ng ganyan kasi gusto ko basketball player, itsura. Diba? Sir Tony, si Ma'am Ara, alam na alam niya, gusto ko ganito, matangkad. Maka James Yap, no? Parang gano'n, no? Ayan, yan. Ba't mo pinangalanan yung crush ko, sir? Si James Yap, yan. Parang mga ganyan talaga yung tipo ko. Pero alam niyo po, yung iba yung bigay ng Panginoon na Yeah, that's right. pag nakikita ko, pag nakikita ko ngayon si Brother Lou, talagang wala sa kalahati si James Yap. Oh! Wala. Ang bihira. Lalong-lalo na pag masarap yung dadala niyang pagkain sa akin. Biro lang, pero grabe po ang pagmamahal sa akin ng asawa ko. Salamat sa Panginoon. Yun. At talagang, naalala ko po, singit ko lang, Sir Tony, yung lesson natin dito sa team preparation, nabanggit po ni Pastor Hilda. Tayo, ako, babae, namimili ka ng gusto mong mapangasawa. Dapat ganito, dapat ganyan. Ang tanong ni Pastor sa atin noon, ang tanong, sa'yo ba, ikaw babae, namimili ka ng lalaking gwapo, responsible, ganito. Ang tanong, Ganyan ka rin ba? ikaw ba, meron ka bang fruit of the Spirit? Yun. Ang tanong po sa akin ni Pastor nung dito, nakaupo siya dyan, si Sir Roy, sabi sa akin ni Pastor, paano, Sai, kung yung mapapangasawa mo ay dumating yung pagkakataon na hindi na siya blessing sa'yo, ano ang magiging reaction mo? Talagang, naano po ako nung nga no, meron ka bang fruit of Ganda the ng tanong, Spirit? yeah. May handa ka na ba doon? Kasi sinabi ni Pastor na handa ka na ba? Parang ako po yata yung unang tinanong ni Pastor noon eh. Pag may ginawa siyang mali, lalabas ba sa'yo yung fruit of the Holy Spirit sa'yo? Yung love, joy, peace. So magandang, naalala ko Sir Tony na parang i-connect po sa atin na namimili tayo ng isang kabataan, magiging partner natin, pero tayo, as kabataan, konting kibot lang ng magulang, wala na tayong pasensya, wala na tayong sa area, sa mga bata, sa good news class. At na-remind po ako ngayon, doon sa lesson natin, at talagang konektado, and how blessed po ako ngayon na narinig ko po ulit to. Kaya, Brother Louie, I love you. See you later. Sir Tony. Yun. Sir Roy, sir. Alam mo, bago yan, batiin ko muna si Madam Christy Deza. Madam Christy, all the way in Cavite City, from Cavite. Shout out to you, Madam Christy. At si Mick Kath Seroma, talaga naman. Si Kim Catherine Amores. Shout out to you, Kim. Yun, alam mo, sister, sa maganda yung sinabi mo. Yung kabataan, kasi kabataan, 20 to 25, binata, dalaga ka. You are full of expectations. Di ba? Totoo yan. Ano no? Versus reality, sir. Yun. At ang pinapauna mo is the emotion. Yun. Kung ano sino yung natitipuhan mo, nagugustuhan mo, you are living in a fantasy world. Di ba? Kasi, Sir, ginigising mo naman sila sa kanilang hindi ko ginigising. panaginip. Binabasa ko yung trip nila. Pinipray ko yung bubble nila. Gising kayo. Oy. Gising kayo. Life is not a fantasy. Ang buhay ay totoong binubuhay. Di ba? Ibig kong sabihin doon, huwag kang mabuhay sa panaginip o sa pangarap. Magising ka. Because dumaan ako dyan. Si Brother Tony dumaan dyan. Si Sai dumaan dyan. Si Rona dumaan dyan. Yung Lalo isa si rin. Ara. Lalo na si Ara. Dadan din. So, bago tayo nakaisip kung handa na nga ba talaga tayo,
We all think, nagfa-fantasize tayo na gusto ko ganito. Sabi ka ni Brother Willie kanina, ang kasal, pag nagkamali, sakal. Diba? If you let your fantasy lead you, ang papasukan mo ay masasakal ka. Because our fantasy is based on what we want, not what God wants. And ang design and author of marriage is the Lord na nakalagay sa kanyang salita. Hindi tayo. But because tayo ang may gusto, then we create a picture of whom we want to marry. We fantasize. We live in a bubble, in a dream. Ang totoong pag-aasawa is more than that. Yung sinasabi kanya ni Sai at ni Brother Tony, pag nag-away kayo, ganun pa rin ba ang tingin mo sa kanya? Or ang panaginip at pangarap ay maging bangungot? Uy. Di ba? Pag ang plato ay lumilipad na, yung tipong pag uwi mo lalaki, at tinanong ka, uy, kumain ka na ba? O kumain na kami kasi nag-meeting kami. At ang sagot sa iyo ay, buti ka pa, kumain ka na. Yung matipong ganun. Sanay na sanay, huya. Alam mo, yung mga ganyang kwento, ito ay batay sa totoong experience sa mga nakakausap ko. Totoo, maliwanag. Maliwanag to. Siyempre, yung nadaanan natin. Tandaan natin, young men, ang babaeng pinapangarap mo, ang babaeng tinitingnan mo, sinisipat mo, no, ikaw ay binata, siya ay dalaga, hindi rin yan ang totoong pinapakita sa iyo. Bakit? Ang babae ay magaling magpakita ng better self. Hindi yung totoong ugali. Ang lalaki ganun din. So if your basis is what you perceive marriage would be, magkakamali ka dyan. Always go back to the Bible. Sapagkat ang Diyos, ang author, siya ang nag-design ng marriage. At pag sumunod tayo sa sinasabi ng Biblia, I believe hindi ka magkakamali. Ang tanong, sir, hindi naman yan ang ayon sa puso ko. Ang tanong, tama ba ang puso mo? Yun. Sabi sa Bible, the heart is Deceitful. manlilin lang Of sa all lahat. things. It's deceiving. Alam ni Ara yan. Ay, talaga ba? Alam ni Shaya. Tanungin natin yan mamaya. Di ba? So, ang tanong ngayon is, papaniwalaan mo ba ang puso mo na deceitful? O you will believe the author and the designer of marriage? Amen, amen. Sir Tony. Yes, Ma'am Rons. Gusto kong dagdagan mong sinabi mo, Sir Roy, na from the Lord. Dahil maliwanag sa Bible ang sabi sa Proverbs chapter 19 verse 14, house and riches are the inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. Yung bahay, kayamanan, mali-maleta na pera, pwede mong Uy! manahin, Ah! young men. Ah. Pati maleta. Pati maleta, Na sir. may pera. Na may pera. Pwede mong manahin. Pero hindi mamamana ang mapapangasawang babae. Wow. At may description ng prudent wife. Pambihira. So, kailangan talaga, tulad ng sinabi ni Sir, alam mo saan siya galing. At sino yung author. Dahil kung alam mo ang author ang Panginoon, hihingin mo sa Panginoon. Para ang Panginoon ang magbigay. Hindi yung magulang na mamanahin. Alam mo, Rona, sa pagkasabi mong saan siya galing, may naalala ko ba dito ni? Yung sinasabi ng ating, ni Pastor Parate, young men, makinig kayo, good tip ito. At saka libre ito, walang bayad to. Pag sa labas, naniningil na ako. Gusto mong malaman anong ugali ng babae nililigawan mo. Pag kayo ay nag-asawa, obserbahan mo siya paano niya ituturing ang kanyang magulang. Tama. Kung siya ay marunong magrespeto, at respect is a product of love. Pag mahal mo ang tao, re-respetuin mo siya. Pag ang babae ay magalang sa kanyang magulang, malaki ang chance na gagalangin ka niyan pag nag-asawa kayo. Kung yung babae, sinasantabi ang magulang, pag may date siya sa crush niya. Oh. Pag ang Oh, babae Chico, ayan hindi na, Chico. marunong sa household chores. Pag ang babae ayaw magalusan ang kamay sa pagtatrabaho sa bahay. Nako. Okay lang kung may allergy ka sa sabon at nasusugat ang kamay mo sa paghuhugas. Mm. Yun. Alam ko sa bahay yan. Oo, sanay tayo dyan, Sir Roy. Ako tagahugas. Oo, kahit sabi ni Sister Christina, awag na ako na kasi yung kamay mo allergy sa sabon. Yun. Yun. Pag sinasabi niya, nasugat na naman, pinapagalitan ko yan. Ibig sabihin, naghugas ka na naman. Trabaho ko yan. Oo, di ba? Kasi may allergy sa yung kamay niya sa Matindi sabon. ka talaga, Oo. Huya. Trabaho Idol. ko yan. Huwag mo agawan ng trabaho. Gusto ko yan. Amen. Yan.
So, pag ang babae ay marunong sa ganyan, that is a very good indicator ano ang mangyari sa iyo pag nag-asawa kayo. On the other hand, young man, kakabahan ka kung ang nakikilala mong babae lamang ay nakilala mo sa Starbucks Yun. or Oh. sa mall Oh. or sa lakad Oh. at hindi mo alam ano ang kanyang ugali sa pamamahay Yeah. at pagkasama ang magulang. Malaki ang chance, believe me, pag nag-asawa kayo, mauubos ang pera mo. Nako. Okay lang maubos sa delivery, hindi ganun mahal yan eh. Ha? Mga Shopee, whatever dyan. Huwag lang ipabayad sa husband at sa husband kukuha sa labas. Okay? Mauubos ang pera mo sa kanyang paglalakwat siya, sa kanyang lakad. Life is more than that. Sinasabi ko para sa mga nakausap mo ba dito ni si Asay, Rona, and Ara, always prepare for the future. Amen. And preparing for the future, when it comes to mag-ipon ka, magtipid ka. Bakit? Time will come. Yung ganda ng buhay nyo ngayon, hindi lang ganyan yan. Pag pumasok ang praktikal na pamumuhay, iba yung pag walang tulo sa gripo, walang tubig, may naipon ka. Biblical yan because even Joseph, nung tag-ani, ay nag-ipon siya. Nung naging tagtuyot, may nabubuksan siya ng mga bodega at binenta sa mga tao. These are biblical principles that we could apply in our life. At nakikita na natin ito ng maaga. Habang sinisipat mo, young man, ang babae na pupusuan mo, ang babae na papapalpitate sa puso mo. In like manner, young lady, nakikita mo rin yan. Kung ang husband mo, ang sisipag, ang boyfriend mo, ang sinisipat mo, ang crush mo ay ang hilig mag-basketball, napapalakas, panay sit-ups, panay squats, etc., panay practice. Kung doon mo lang siya nakilala, pag kayo ay nag-asawa, malaki ang chance iiwanan ka rin yan kasi maglalaro ng basketball. O kung paano mo siya nakilala nung binata siya. There is more to life than just that. There is more to looking for the right husband or wife than just looking at her outside of the home or looking at him outside of the home. Ang isang magandang reflection ng ugali ng maging husband mo, maging wife mo, is yung kanyang ugali sa bahay. Yun. At pag nag-asawa kayo, marami kayong oras na pagsama-samahan na nasa bahay kayo. Pangit naman kung nasa bahay na kayo, pinag-usapan nyo basketball. Or pag nasa bahay kayo, pinag-uusapan nyo ang sale sa mall. Dapat yung respeto, yung pagmamahal nandun. And marami yan nakikita sa Bible mismo. Because the Bible is full of principles for the husband and for the wife. Yes, sir. That's very clear. In addition din, Huya, sir, bago natin ibigay kay Ma'am Ara, magbibigay din po siya ng input niya. Sir Roy, kanina magdadagdag lang din ako para malaman mo yung totoong ugali ng babae. Alam nyo, para malaman ninyo yung totoong ugali ng babae, paggamitin nyo po ng telepono na sobrang bagal. Mabagal yung telepono, mabagal yung internet. Tingnan ninyo kung anong magiging attitude nun. Ay, ano ba yan? Ang bagal-bagal naman. Dami na sinasabi. Diyan lalabas yan. Tama ba, Ma'am Sai? kapag paggamitin nyo po yan, lahat, diyan mo malalaman kung gaano ka iksi yung pasensya po niya. Fruit of the Spirit. Pero ang ganda nga nun na sinasabi ni Sir Roy kanina, malalaman mo yung totoong ugali ng isa pong babae, kung ano yung ugali niya sa loob ng tahanan. Totoong-totoo po yan. Well, anyway, alam niyo po, just to add din kanina sa amin pong binabanggit, meron tayong binabanggit kanina na mga personal preference. May mga kanya-kanya tayong kagustuhan, tama, di ba? Pero alam niyo po ba, mga kapatid, gusto ko lamang pong liwanagin na nire-respeto po namin yung mga personal preference po ninyo. Yes, tama ba dito? Yes, sir. Oh, So, nire-respeto natin. Kung May- siya ang gusto mo, Oo, kung siya talaga eh. Go ahead. Yes, sir. hindi mo man na ikaw magpapakasal sa kanya ba dito? Totoo yan. oo. Ay, yun ang gusto niya eh. Yes, sir. Oo. Nire-respeto natin yung preference ninyo. No? Pero alam niyo po ba, dapat wag na wag ninyong kakalimutan pa rin kung ano yung preference na sinasabi din ng Biblia. No? Meron tayong personal preference, pero dapat nababalot po yan kung ano po yung sinasabi din po ng Diyos. Dapat maging maliwanag po yan. Any decision na inyo pong gagawin must be guided by the Word of God. It must be guided by God. Dapat maging maliwanag po yan. Marriage should not be controlled merely by personal taste. Okay?
hindi lamang dapat yan sa personal taste ninyo, no? Nagdesisyon kayo na mag-aasawa dahil natatakot kayo. Sir, lalampas na po ako sa Book of Proverbs. Huwag ka mag-alala, kapatid. Sinasabi nga madalas, may Book of May Psalms Psalms naman, pa. di ba? Huwag kayong mag-alala, may pag-asa pa. Okay? Hindi dapat yan nagiging basihan yung pag-aasawa when it comes to pressure. Magde-decide lang kayo dahil nape-pressure kayo. Hindi dapat po ganun. And of course, lalong-lalo na, hindi dapat based on your emotion. No? Dapat hindi po ganyan dahil ang pinaka-the best po dyan, team preparation at sa lahat na nanonood sa ating programa ngayong pong gabi, ang personal preference natin ay kailangan magpasakop sa biblical principles at sa leading ng Panginoon. Yun. Ganyan po dapat ang maging personal preference po ninyo and very sure, hindi po kayo magkakamali sa magiging personal preference po ninyo. Alam mo ba, Sir Tony, Roy? tama yung sinabi mo. Sa mga taga-subaybay natin, hindi natin sinasabi na, ay, kung may nakasundo na kayo. Yeah. Di ba? O kung may nais kang ligawan or napupusuan mo, di ba? What we are doing is, dinadagdagan namin Yes, sir. ng Amen. biblical principles for you to consider Amen. that before you rush head-on sa pag-aasawa, i-consider nyo muna ang sinasabi sa Bible. Because you may have decided based on your emotion. Number 2, maaaring napasok ka sa relasyon na hindi mo alam ang biblical principles. And feeling mo, wala ka na ibang option kundi magpakasal na lang kayo ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. Yun. Naghihintay na lang kayo na magpakasal kayo. Because hindi mo alam ano ang plano ng Diyos. That's why, ang sinasabi natin dito, consider this. Kung yan man ay, marami akong nakita, ba dito ni mga co-host dito, marami akong nakita, nung napayuhan ko ng ganito, nag-break sa boyfriend o sa girlfriend. Pwede ba kayo maghiwalay at sabihin mo na, I realize na we need room to grow. We need to look at the will of God in our lives. May mga nagpatuloy naman. At sinasabi ko, ipagpatuloy nyo, ba't tandaan nyo? Yung mga sinabi ko. Yung iba nga dyan, 5 years na, ayaw, wala pang plano eh. Nung nakausap ko, nagsabit na ng permission to marry. Shout out dyan, ewan ko, sino yun? Shout out sa taga-Palawan. Sino kaya yun? Parang naalala ko yung kanina. Shout out sa'yo. Ayun, yun. Oh. Because sabi nga sa Bible, marriage is honorable above all. Amen. Kayo naman magsasama, but we would like to remind you, may mga biblical principles to guide you sa inyong landas bilang mag-asawa. Sa mga nag-aalangan, pwede pang umatras. Oh, no. My point is, consider, may mga tumatawa sa live audience eh. O sa Bisaya pa, bugal-bugal ang pagtawa mo. May mga biblical principles to consider. Hindi naman masama. Open your mind, i-consider nyo to. And kung na-consider at makita nyo naman, pag-pray nyo. Because I still believe God has a wonder plan for your life. Ano mang katayuan natin sa buhay ngayon, may plano pa rin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Hanggat hindi pa natin narinig ang trumpet call, hanggat hindi pa tayo tinatawag ng Panginoon, ika nga, hanggat hindi pa tapos ang kwento ng Diyos sa buhay mo, hindi pa niya tinulukan ang buhay mo, may plano pa ang Diyos sa iyo. And God's plan is always what is best for us. So, kung may napupusuan na kayo, just remember, may mga biblical principles that would help guide you along the way. Amen. Very clear. Ma'am Rona. Sir, gusto kong dudunggan yung sinabi ni Sir Roy na kapag nag-alangan ka, may time pang umatras. Yung prinsipyo na pinag-usapan yun namin ni Pastor na maganda nang mapahiya ka ngayon kaysa magsisi ka sa dulo. Totoo yan. Di ba? Na Totoo naging yan. honest ka, mapahiya ka kasi umatras ka na nandyan ka na. Yeah. Pero maganda na yun dahil naging honest ka doon sa kalagayan mo, gawin kung ano yung tama. That's right. Kaysa doon ka sa dulo magsisi na, ang term ko nga dyan, idadamay mo pa yung isang tao na gusto niya na ma-accomplish yung purpose ng Panginoon to build, to produce a godly family. That's true. Kaso ikaw, ginabunan, ay baka wala na kasi. Tapos, hindi pala, nahihiya lang ako na umatras. So, maganda na ngayon. Kaya, Sir Roy, thank you. Nag-alangan ka, nasa sa'yo yun. Ikaw Amen. ang mag-benefits at matutuwa ang Panginoon. Amen. Na gusto mong ma-accomplish talaga yung purpose niya sa buhay mo.
Amen, amen. Napakaganda po ng mga inputs ng ating pong mga co-host. Alam niyo po, team preparation, nasa introduction pa lang tayo. Actually, wala pa po tayo sa mga points na nais po nating banggitin. Pero alam niyo po, I just realized talaga na mahal tayo ng Panginoon. Dahil binibigyan tayo ng ganitong klaseng topic to check ourselves. Kasi alam niyo po, team preparation kung yung programang ito, kung yung simbahan pong ito walang puso, hayaan namin kayo eh. Sige, magsiasawa kayo. Akala niyo ganun-ganun lang? No? Hindi kayo makontrol. Tinatalian na kayo, pero kukulang na lang magwala kayo para lang makawala kayo. Di ba? Para lang makapag-asawa. Pero alam niyo po, Team Prep, sana ma-realize po natin ito. No? Dapat makita natin talaga yung Diyos sa buhay natin. Makita natin yung Diyos sa desisyon natin. Makita natin yung Diyos sa ating preparasyon. No? Kaya ngayon pong gabi, alam ko meron din pong sasabihan May mic pa ba ako? Ayan. Ito, bigyan muna natin ng pagkakataon. Parang si Ma'am Ara na lang ang hindi nakakapagsalita sa atin. Sige, Ma'am Ara. Thank you, sir. Ang ganda po pakinggan ng mga sinabi. Kaya agree po ako dun sa lahat. Ano po, totoo po yun. Napakaganda po ng topic natin. At ang tanong nga dito is, handa ka na nga ba? At bilang isang babae, mas prone po talaga ang babae. Aminin man natin sa hindi. Babae Mas po, prone saan? sa ganung bagay na Akala niya handa na siya. handa na pero hindi pa pala. Totoo po yan na mas ano po talaga yan. Sabi nga natin na ang babae ay weaker vessel, bagamat di natin talaga pinipinpoint yan ganun. Pero nandun po, may mga ganun pong case po talaga sa isang babae. At naniniwala po ako na yung bagay po na yun ay hindi natin nakikita kung ano na yung tinagal natin sa simbahan. Hindi Right. nababase po yan doon. Gaanong ministry po meron tayo, ilan man yan, napakarami mga multitasking man yan, multitasker, o ano man yung mga ginagawa, hindi po nababase doon. Yung, masusukat doon kung handa na po ba talaga. Nasusukat po yung pag dumating na yung point na ikaw mismo, kinausap ka na o tinanong ka na, handa ka na nga ba? Na biglang nga sa isip, handa na ba talaga ako? Alright. Biglang gaganon po sa punto na yan. At ang pinaka nakikita ko po talaga, kagaya ng sinabi po ng mga host po natin, mag-boil down o doon po talaga yan babagsak sa kung ano ba talaga yung purpose bakit ka mag-aasawa. Yun. Ano yung purpose at sino yung author ng marriage. Na kung saan yung purpose bakit tayo mag-aasawa is to multiply the godly family. Kaya nga, bilang isang dito. Ayun. Bilang isang Kunwari, kinakausap mo siya. bilang isang babae po, ayun, napakaganda po ng topic po talaga na ito para sa atin na mai-check po talaga natin yung sarili natin na andun ka sa kalagayan na handa na ba po ba talaga tayo. Na minsan, sabi nga kanina, may mga personal preferences po tayo na at hindi lang yon kahit yung attitude or pag-ugali na sabi nga ng natin, na lahat naman tayo may attitude Lahat naman That's right. tayo merong Totoo yan. Nagmamatter lang po talaga yan sa kung anong spirituality level meron tayo. Lalong-lalo na sa atin bilang isang babae na halimbawa yung isang lalaki na nagpaalam sa'yo, sa inyo, is may nakita ka o may narinig ka isang bagay na hindi mo nagugustahan, biglang, ang ano nito parang gaganon po tayo dapat nga po pasalamatan natin na may ganun klaseng attitude o ganong klaseng pag-iisip siya na matured or advanced mag-isip para po sa atin then in the future. Kaya alam niyo po na itong topic po talaga na ito na nakikita ko po na very timely po sa bawat isa po sa atin, lalong-lalo na sa atin bilang babae. Amen. Very timely. Yun nga po, na maaring may mga bagay po tayo na gano'n na kinukonsider na ganito at sabi nga kanina ni Ma'am Rona na excited ka sa plano, pero hindi mo kasi pwedeng ihiwala yung plano sa tao. Kasi kaya nga may plano, kasi may kasama Di naman tao. naasawahin mo yung plano Hindi naman pwedeng, aasawahin mo yung gato kasi yung plano. Hindi, magkasama yun. Yun. At ang iniisip din kasi natin minsan, na yung plano na yun, ikaw lang mag-isa. Hindi pala, may kasama na. At may kakasamahin ka na pala. Kaya, Wow. Handa na itong mga kasama. yun po. Nagpapalakpakan sila dito. Kaya yun po, yun yung mga bagay po na nakikita ko. Lahat po talaga yun, nag-boil down sa spirituality level natin bilang isang tao. At yun nga, na
hindi talaga po hiwala yung plano doon sa tao. Yun nga po, sinabi ko kanina, magkasama po yun. At the same time, maaaring may makikita tayo na pag-uugali na sabi mo nga, hindi, sa salitang hindi ka ibig-ibig. Pero alam niyo po, sabi nga na makikilala mo ang isang tao bukod po doon sa kung gaano ka-close sa family pag nagsama na. Yun. Di ba po? Kasi Tama. minsan pwede nga ipakita na ganito siya o ganito ako, masipag ako, maano ako. Pero pag nagsama na pala, ay, oo, yun pala yun. Tapos yun, tapos at the same time, sabi nga kung tayo nga yung tao nga sa area, di ba po, na yung hindi kaibig-ibig ng mga tao sa area, naiibig natin o namamahal natin. Yun. How much more pa yung tao? Handa na tong umibig. Yun! Standing ovation si Ara dito. Di ba ba yun? Yung tao na at nainilagay sa puso at bilang ayun po, yun nga kumbaga, itinransfer ko lang po pagdating po sa bagay nun. Kasi tayo, nararanasan natin yung tao sa area, mahalin natin yung mga tao sa area. Kaya nga minsan nagkakaroon tayo ng na nagiging, sir. So, yun. Kaya ayun po, nakita ko lang po yung mga bagay na yun, patungkol po dito sa topic na ito. Kaya ma-check po talaga yung sarili mo na, Tama. That's handa ka na right. ba? Tsaka sabi nga kanina, hindi masama na mag-pause, mag-stop ka for a while para i-check mo talaga yung sarili mo. That's At pag true. nag-stop ka, wag naman na mag-compare ka sa iba. Kasi iba yung blessing na iba sa blessing sa'yo ng Panginoon. So talagang ilapit mo talaga sa Panginoon yung iyong kalagayan. Ay, time now. Next time na lang. Teka, sandali. Alam mo, ipaki-adjust, yan. Alam mo yung pambagat natin ba dito, Tony? Pag kay Ara, dapat iba pambagat eh. Talagang handa na. Talagang Ayun, ayaw. yun. Hindi dapat patanong. Oo. Hindi dapat tanong. Yun. Bago yan, Bojong Bautista, shout out to you. Yun, ba dito, Tony? Sir, ang ganda ng usapin natin ngayon pong gabi. No, nakakabitin pero sa ayaw man natin o sa hindi, hanggang dito lang talaga tayo Baka mapatayan po tayo ng kuryente. Pero wag po kayo mag-alala sa lahat na nanonood po ngayon pong gabi. No, itutuloy po natin ito next Friday and we are hoping na magkakasama pa rin tayo. And of course, ang prayer din po natin sa ating pong topic na handa ka na nga ba, ay meron na kayong magiging kasagutan. Okay? So bago tayo magpaalam ngayon pong gabi, shout out po muna tayo. Shout out sa mga sumubaybay ngayong gabi. Christina, yun. Mikat Seroma or Kim Amores. Madam Christy Deza from Cavite City. Lito, Namit, Jeniel Macano, Brother Jeniel, shout out to you. Nakabalik ka na siguro galing sa Australia. 2 months ang exercise doon, sabi ni Sister Angelique. Biglang napauwi Bakit 1 month? Sabi 1 month lang daw. Sabi niya 2 months pa rin. Bakit 1 month mo sinabi? Diba? Joke lang daw 'yon. Ken Strike, John Real Estrella, Kai Red, Kai, shout out to you, Dai. Dira ka sa Iloilo, Subong. Limari France, Len Regalado, Trinidad Batika, Madam Trining, good evening. Laurel Ann More, John Harold Bengonia, Glenn Tapalya, Bojong Bautista, shout out to you. Grace Marciano, Ma'am Yang Laurena, Jobert Galingoy, Ma'am Noyce Navarro all the way in France, and Madam, my goodness, Sister Christy Trinidad. Iyon. Sir Roy, kanina hindi nyo lang po nabasa yung comment ni ni Ma'am Tine. Nung kanina nag-share po kayo na kayo po ay naguhugas ng pinggan. Sabi po ni Ma'am Tina kanina, I love you dahil po doon sa sinabi. Iyon. Pinagalitan ko yan Kasi naghugas ng pinggan tapos allergy ang kamay sa sa sabon. Sabi ko, trabaho ko yan, wag mo akong agawan dyan. Iyan Yon. Kaya be like Sir Roy Yes. sa lahat ng mga kalalakihan po natin. Alright, napakaganda po ng ating pong usapin. And prayerfully, tayo po ay pinagpala sa ating pong napag-usapan ngayon pong gabi. May mga pictures ba tayo dyan, Sir John? Ma'am Sai? Yes po, ito po ang mga team preparation na ating nakasama ngayong gabi. Mula po sa Ayana, Team Purposeful. Ang kanilang leader, walang iba kundi si Consi, Sir Ruben. At syempre, Yeah, man. mula po sa Team Steadfast na namimiss na natin ngayon, ang kanilang leader si Sir Dave. Nakabarong ka na naman, Ayan, baka masakit ang tiyan. At syempre, mula sa Team Patient,
Oh, si Ang aming- Dennis. Yes, Nasa si Taiwan Brother yan Dennis ngayon. po, nasa Amen. Great to Taiwan. see you, Ayan. brother. Nagko-comment siya kanina. At Yeah. syempre, si Si LG, kasama na namin. Ang aming leader, si Sir George. Ready na yan. Yes, ang team, susunod na lang, Team Fearless, nasa GC yan. Sigurado. Amen, oo. Busy lang yun ngayon. Busy lang. Well, anyway, napakaganda po ng ating po pinag-usapan. Bago tayo magpaalam, baka may mga nais po muna kayong batiin. Ma'am Rons, baka may nais po muna kayong batiin. Sir, babatiin ko lang ng belated happy birthday si Ma'am Chris. Oh, Marciano, kasi birthday din niya. Oo nga pala, no? Ate Chris, Oh, ang dami happy nila. birthday. And si Sir Sam Tumanda, sir. oo. Ngayon, birthday Sam. kasama natin Happy sa birthday, Team Sam. Prep. Ang bihira, kaya nakalimutan ko. sa mga kasamahan natin sa Team Prep na nag-celebrate ng inyong birthday ngayong week, next week, at sa susunod na buwan, babatiin na namin kayo ngayon. And Sir Roy, napakaganda po ng ating kailan ang birthday niya? Kabatiin na. Ngayon, happy birthday para sa iyo. Happy birthday, Brother Jack Jack. Birthday niya rin. July celebrant din siya. Oo, happy birthday po. At napakaganda yung topic natin ngayon. And ang at Team Nanay, sir, hindi natin nabati si Ma'am Noyce. Ang dami ng comment ni Ma'am Noyce at sa lahat po ng kasama namin ngayon. At ang gusto ko po na iiwan din sa ating mga viewers ngayon, tulad ng napag-usapan na ang author ng marriage, walang iba ang Panginoon. Amen. At ang panggagalingan din ng inyong maging asawa, walang iba galing din sa Yun. Panginoon. Pampihira. Kalooban ng Maliwanag yan. Panginoon, hindi sa sarili niyong kagustuhan. Amen. Great points and inputs, Ma'am Rons, Ma'am Sai. Yes po, ang sa akin po ngayon, ang lagi ko po naisip is hindi lang tayo maging handa sa kasal o wedding ceremony, maging handa din tayong ma-practice natin team preparation yung ating napag-aralan or natutunan. Kasi once na nangyayari po yan sa atin, maisip nyo, ay, ito na pala yun. Kasi ako ilang beses ko sinabi yan eh. Ay, ito na pala yun. Ayan. So, kailangan natin talaga siyang ma-practice at maging excited tayong i-practice yung ating natutunan. Kaya, muli maraming po salamat, Team Preps, sa aking mga co-host sa maganda pong topic natin. At syempre gusto pong batiin lahat po ng Team Preparation na nanonood. Salamat po sa inyo, sa live. At syempre sa mga PSS Bible School student na nanonood. Ayan po si Sir Ruben po na nasa monitor. Good morning, sir. Yun. Yan o, at ang mga gwapo po natin. Yan. Team Preparation mamaya. Kaway-kaway naman dyan, Pel. Ayan, nakakaway po sila. At mamaya po yung mga ladies. Ayan na po sila. Ayan. At syempre gusto mong batiin yung aking asawa na nanonood online. Ayan po yung mga ladies natin. Ayan. And So, syempre, pakita natin yung mga handa na talaga. Yan, Yo. yan yung mga last. Yo. Ay, yan po. Yun, si Ay, Ma'am Jennifer, Chu. si Celea. Ay, yan. Ayan, yung pinakadulo, ayan, Yan talaga. Walang talaga duda. yan. Walang duda. Ayan. At syempre gusto ko batiin. Ay, bakit naman ganon? Ba't naman ganon yung Sa transition liwanag. natin? Maliwanag. Silang dalawa. Handang-handa na silang dalawa. At si Sir John ang may, ayan. Yun, maraming salamat sa mga nakasama po natin. Yes, thank you po. At sa aking mga na nanonood, Mami, see you later. Amen. Ma'am Ara, maganda yung comment kanina ni Ma'am Tina. Oo. Nakita mo yun? Bibili na lang daw ng portable Dishwasher. dishwasher para di na maghugas si Sir Roy. Si Kasi Sir Roy. naawa siya sa akin. Pero may sagot si Sir Ako Roy. daw tagahugas, bibili siya ng portable dishwasher. Sa larangan ko naman, mas gusto ko maghugas kaysa akong gagastos sa dishwasher. Yun. Joke, peace. Ayan. Muli maraming salamat po Team Preparation. Naway tayo po ay na-bless po sa ating topic po sa gabing ito at especially po sa ating Team Preparation para sa atin po ito na programa po na ito at topic po na ito na kung saan ay patuloy po na hinahanda po tayo sa the best na plano po ng Panginoon sa ating buhay. At muli, magandang gabi at sa grupo po namin sa Team Fearless, ayun, good evening po. At kay Ma'am Roda Navarro na sister po ni Ma'am Rona, good evening po. And sa ating mahal na pastor, Pastor Hill. Amen, sir. At muli Yes, sir. sa kay Sir Jao na nagsdiriwang ng kanyang kaarawan. Sa lahat po na may birthday po at sa mga nagtapos na birthday. Maraming salamat po at see you po sa mga susunod po na programa natin o na episode ng programa nating The Preparation. Thank you po. Amen. Sir Roy, sir. Dean Ruel Rodriguez, Brad, shout out to you. Shout out to Ivan Milan. Happy birthday, Brother Jao, and belated kay Brother Maki and Sister Grace.
Kuya Sir, shout out to Pastor Hill, and of course, special shout out kay Sister Christy. Brother Tony? Amen. Shoutout sa lahat ng members ng Team Preparation. Maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay. And of course, shoutout din po sa aking pong wife na si Sir Dang at sa dalawa ko pong anak na si Anya and kay Primo. Magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. To God be all the glory. See you next episode. Fellowshipping with one another as we walk in the light. Fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart.